Pakibasa muna bago tayo mag-pray. 2 Corinthians 4 verse 7 to 12. Yan. Tayo pong lahat ay tumayo at sabay-sabay po natin basahin ang salita ng ating Panginoon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 7. Sabi dito, ngunit kaming pinagkalooban ng yamang espiritual na ito'y tulad sa mga palayok na gawa sa puti upang ipakilala na ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupi. Kung minsan nababagabag, ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nailulugmok. Lagi namin taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Habang kami nabubuhay, lagi kami nabibigit sa kamatayan alang-alang kay Jesus, upang sa aming katawan may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Kaya habang nagwawagi sa amin ang kamatayan, nagwawagi naman sa inyo ang buhay. Amen. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Nawa, pagkalooban niyo nga po kami, Panginoon, ng iyong banal na espiritu, ng kaalaman, ng karunungan, Panginoon. Alin na sa ganun, Panginoon, Lord God, sa aming pagkikinig, Panginoon, ay madama namin ang iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Buksan niyo nga po, Panginoon, ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon, sa pagkikinig ng iyong salita. Linisin mo nga po, Panginoon, ang aming puso kung kami man ay mayroong pagkukulang sa iyo, Lord God, sa mga oras na ito, patawarin niyo nga po kami, Panginoon, sa lahat mo ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sa iyo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magpakulang. So, ang pag-aaralan po natin, yung tinatawag na sa English na, why would you put a treasure in jar of clay? Bakit daw po natin ilalagay ang ating, ano ba yung treasure? Kayamanan? Yaman. In a jar of clay. Sa banga. Nakakita na ba kayo ng banga? Amen. Hindi ba, bakit dyan inilalagay yung treasure, yung kayamanan? Eh, hindi naman matibay yun eh, hindi ba? Pwedeng mabasag yun. Pwedeng basagin yun eh. Kumbaga eh, bakit doon dapat natin ilagay? So yun ang pag-uusapan po natin ngayong umaga. Nasa Bible, ang treasure ay tinatawag na gospel. Ang kayamanan doon po ay tinatawag na yung treasure na yan ay gospel. So, meron tayong pag-aaralan ngayong umaga. Number 1 ay tinatawag na treasure in earthen vessel. Yung kayamanan doon sa anong earthen vessel? Yung tinatawag na banga. So, ibig sabihin, yung kayamanan ay dapat na ilagay doon sa earthen vessel. Yung tinatawag na banga. At kung babasahin po natin ang Biblia, nabanggit sa Biblia yung tinatawag na banga. Di ba may kanta tayo doon? Ano ba yung alam niyong kanta? Sa mga Father's hand. Sa chorus, ano sabi doon? Ang Diyos ang ating Father. You are the Father, I am the clay. Diba? Tayo ang clay. So pagka melt me and mold me, minomold tayo ng Diyos eh.
Hindi ba? Hindi ba ang mga pagka minumol, hindi nagre-reklamo? Hinahayaan lang ng pater, ng Diyos, ng pater na kung ano ang gusto niyang forma. Ayun. So, ganun din tayo dapat. Kung tayo yung pinoporma ng Diyos, dapat hindi tayo magre-reklamo. Di ba? Ganun ang pater, ganun ang claim. At hinahayaan lang ng natin ang pater na gumawa sa atin. Yun yun. So maliwanag yun. Treasure and earthen vessel. Sa verse 7, ano sabi doon? Ngunit kami pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak na sisiglan lamang. Tulad ng mga palayo. Upang ipakilalang ang dakilang kapangyarihan ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Sabi nga ng iba, God uses ordinary people. Ang Diyos daw ay gumagamit sa mga ordinaryong tao. Hindi yung kilalang tao. Yung ordinaryo lang. Maaaring wala siyang pinag-aralan. Maaaring hirap siya sa buhay. Ganun yun. Yung mga taong yun ay ginagamit ng ating Panginoon. Hindi ko naman sinasabing yung mayaman ay hindi gagamitin. Depende sa taong gustong magpagamit. Pero, sabi rito, sabi ni Paul, ay ang jars daw ay tinatawag na pragyen. Ibig sabihin ay babasagin. At nagsisimbolo yun sa tinatawag na kahinaan. Yun, kahinaan po natin. Kasi kung tayo po ay sa yung ating sarili ay malakas, hindi na natin kailangan ng Diyos, di ba? Amen. Kung tayo ay malakas, hindi na kailangan yung kung ano man na dapat kung magagawa mo yung gusto mo. Pero, sabi ni Paul, ay kinakailangan, sabi niya, hamak na sisidrin lamang tulad ng palayo. Si Paul ay hamak lamang na sisidlan ng katulad ng palayo upang ipakilala ang dakilang kapangyarihan ito na ay sa Diyos at hindi sa amin. So, yung treasure na yun na ilagay sa palayo, tayo po ay dapat na yung gospel na yun ay pumasok sa ating buhay. Kasi, kailangan kapag tayo ay mahina, doon lumalakas yung ating katawan sa pamamagitan ng treasure na yun na kung saan sino ang treasure na yun ay ang ating Panginoon. So yun. At sabi ni Paul, ang Diyos ay makapangyarihan sapagkat ang treasure refers to gospel and knowledge of God's glory. Sabi nga ng Isaiah 64 verse 8, ano sabi doon? Isaiah chapter 64 verse 8. Gayon man, O Yahweh, ikaw pa rin ang aming Ama. Kami ang putik, at ikaw ang magpapalayo, ikaw ang sa aming humubog. Amen. Sabi ng Panginoon sa Isaiah, Yahweh, ikaw pa rin ang aming Ama. Kami ang putik, at ikaw ang magpapalayo. Ikaw ang sa aming humubog. So yun nga, sinabi ko nga kanina, na kung saan ay ang Diyos ang naghubog sa atin. Na kung saan ang isang palayo kailanman ay hindi nagre-reklamo kung anong gusto ng Pater. Yun po. Ganun din tayo. Kung ano ang gusto ng Diyos, kung ano ang kalooban ng Diyos, dapat nating sundin. Dapat nating paniwalaan at dapat nating gampanan kung ano man ang pinagagawa sa atin. So yun, kinakailangan tayo po ay
maglagay ng treasure sa jars of clay, na kung saan tayo po ay jars of clay, na kung saan dapat ang treasure na yun ng gospel ay ipasok po natin sa ating katauhan, sa ating sarili. So yun. So, number 2, afflicted but not crushed. Verse 8 and 9, ano sabi doon? Isaiah chapter 8. And then, verse 8 and 9 ng 2 Corinthians. Second Corinto chapter 4 verse 8. Kabi-kabilaan ang paghihirap sa amin, ngunit di kami nalulupig. Kung minsan nababagabag kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Napapabagsak kami, ngunit di tuluyang napapatay. Amen. Afflicted but not crushed. Ang ibig sabihin doon, nababagsak ngunit hindi tuluyang napapatay. Parang boksingero yan, na lagi ko nga sinasabi, ng isang boksingero ay nananakdown, natutumba yan eh. Pero hindi nananockout. Kasi iba yung knockout eh. Pag sinabing knockout, wala na. Talo ka na. Pero kung knockdown, babahangon ka pa. Yun yun. So, afflicted but not crushed. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Napapabagsak kami, ngunit di tuluyang napapatay. Sa 8 nga, tingnan ko nga. Tingnan natin. Kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit di kami nalulupig. Kung minsay nababagabag kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Ganun tayo. Kaya nga tinatawag tayo ng jars of clay, mahina, nababasag. Pero kapag ang treasure na yun ay pinapasok mo sa iyong buhay, magkakaroon ka ng sabi ng Panginoon, ngunit di kami nalulupig. Kasi yung treasure na yun ng ating Panginoon ay narariyan sa ating puso. Kasi kung tayo may problema, kapag wala ang Diyos sa atin, ang ating Panginoong Hesus, babagsak po tayo. Kabi-kabila ang paghihirap sa amin. So si Paul talagang hirap siya. Tayo mga Kristiyano, sino bang mga Kristiyano rito na hindi naghihirap? Di ba, lahat tayo ay mayroong kanya-kanyang kahirapan, kanya-kanyang problema. Yun yun. Sabi ni Paul, ngunit di kami nalulupig. Bakit? Kasi yung treasure na yun ay pinapasok po natin sa ating buhay. Si Paul, ang treasure ni Paul ay ang ating Panginoon. At kung minsan babagabag kami, ano bang bagabag? Yung nag-aalala, para bang nawawalan ka na ng pag-asa. Yun yun, nababagabag. At ngunit di, yun, tama pala, ngunit di nawala ng pag-asa. So yun, kapag tayo po ay nababagabag, minsan talaga tayo mga Kristiyano, hindi nawawala din yung nag-aalala tayo, di ba? Pero, sa kabila ng pag-aalala, kapag ang ating Panginoon, ang treasure po natin ay pinapasok po natin sa banga ngayon, ang ating Panginoon, ang treasure, ang gospel, ay mayroon tayong pag-asa. Hindi tayo mawawala ng pag-asa. So, napakahalaga na sabi ni Paul na ang treasure na yun ay kinakailangan ilagay po natin sa tinatawag na earthen vessel. Dahil kung tayo man ay mayroong afflicted, hindi tayo makakras. Hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Endurance in suffering, Paul describes how Christian experience difficulties but are not overcome. Sabi ni Paul,
kaya sinabi niya yun, dahil karamihan doon ng mga believers ay hindi nila na-overcome yung mga sufferings. Kaya sinabi niya yun. At pero affliction, persecution, and being struck down not lead to destruction. Ibig sabihin, yung mga paghihirap po natin ay hindi po yun mag-lead sa destruction. Kapag po tayo ay naririyan ang gospel, ang ating Panginoon, ay hindi tayo mahantong doon sa tinatawag na destruction. Yun. So, sabi ni Paul, God's sustaining grace. Yung ang biyaya ng Panginoon ay nasusustain yun sa atin. Kapag sa pamamagay, sabi niyo dito, despite these challenges, believers are upheld by God and do not lose hope. Sa kabila ng paghihirap, kawalan, ay hindi nawawala ng pag-asa dahil ang Diyos ay laging naririyan sa atin. So, sabi doon sa Psalms 34:19, Psalms 34:19. Mga awit chapter 34 verse 19. Ang taong matuwid 34:19. Ang taong matuwid may saliranin man sa tulong ni Yahweh agad maiibsan. Amen. So, ibig sabihin, ang taong matuwid din pala ay mayroong suliranin. Kahit sabihin mo nga, matuwid ka sa harapan ng ating Panginoon, hindi nawawalan yung tinatawag na suliranin. Sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. So, ang kagandahan doon sa taong matuwid, kapag ka mayroong suliranin, ay agad maiibsan. Sabi ni Yahweh. Sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Yun. Yun nga, nung patutuo ko, ay talagang naiibsan talaga. Dahil si Yahweh ay naririyan. Ang Diyos ay naririyan. Lahat ng ating gagawin kung tayo man ang may problema, unahin muna natin ang ating Panginoon. Kasi mayroon talagang kasagutan. Biro mo, 3.5 ang babayaran ko, naging 1.5 na lang. So, sayang, di ba? At nataon pa ng Sabado na hindi ako makabayad. Walang opisina. Dahil sa pagkikwentuhan namin, dahil sa pagkikwentuhan namin, nabigyan ng pabor yung aking suliranin. So yun, hindi ko naman sinasabing matuwid. Tayo, kumbaga ang taong matuwid may suliranin man sa tulong ni Yahweh agad maiibsan. Kung tayo po ay nasa ating Panginoon, ay walang imposible. Di ba? At naalala ko, ng birthday ni Ate Beth, may nagbigay ng 500 sa aking Gcash. Ang problema, hindi naman problema. May humingi rin sa akin ng tulong. Doon ko rin na ibigay. Kumbaga dumaan lang sa akin at naibigay ko rin sa iba. So maraming tumatawag sa akin, nagchat-chat sa akin. Ako ay nagagalak kasi ibig sabihin may pera talaga ako eh. Maraming nagchat sa akin ay pwede bang makahiram ng ganitong halaga. So, kung meron naman talaga, ibigay ko. Kahit na walang-wala na ako, kumbaga as in, wala, pero ibibigay ko pa rin. So, natatawa ako sa sarili ko na ako na nga ang tinutulungan, pero naibibigay ko pa rin sa iba. So yun, ako po ay nagagalak doon dahil may pera ako. Kumbaga
Inihinga na. Oh. Ibig sabihin may nagtitiwala sa akin na mayroong nagchat. So, 4 na bisis kami nga namatayan, yung side ng tatay ko, side ng nanay ko. Parehas, 2. So, pera din kailangan. Tumatawag din sa akin, kaya napapagbigyan. So yun, puri ng Panginoon. Ang taong matuwid, may solidarity man sa tulong ni Yahweh. Agad, may isa. So yun, wag lang tayong bababagabag, sabi ni Paul. Dahil meron tayong pag-asa. So yun, number 3, carrying the death of Jesus. Verse 10 ng 2 Corinthians. Corinto chapter 4 verse 10. Lagi namin taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Amen. Carrying the death of Jesus. So, si Paul, ano sabi niya? Lagi namin taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. So, kapag ang kamatayan ng ating Panginoon ay lagi nating taglay, mahayag sa atin yung kanyang buhay. Makikita sa ating sarili na sa ibang mga tao, di ba? Kapag ginamit natin yung kamatayan ng ating Panginoon, taglay natin, makikita ng ibang tao na talagang ikaw talaga ay tunay na naglilingkod sa Diyos. Di ba? Yung isang tao na nakikita nga lahat ng mga gagawin sa pananalita man ay makikita yon ng ibang tao, ang buhay. Sabi nito, upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. So si Paul ganun eh. Hindi ba, pagka ikaw ay, ako nga eh, pagka napunta ko sa isang lugar na naka-slack, sasabihin sa'yo, pastor ka ba? Ay sabi ko, hindi yun eh. So ibig sabihin, nahayag yung si Jesus sa ating buhay kapag yung sabi rito, lagi namin taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. So, ibig sabihin, nakikita sa iyo yung kamatayan ni Jesus na kung saan ay naririn sa iyo sa iyong buhay na makikita ng ibang tao. Yun. So, carrying the death of Jesus, sabi rito, suffering with Christ. Kinakailangan daw po ay mayroon tayong pagtitiis. Suffering, ano ba yung ibig sabihin ng suffering? Pagtitiis ba yun? Believers share in the sufferings of Christ as they live of their faith. But the suffering manifests in life of Jesus in them. So yun, suffering with Christ. Kinakailangan daw po ay taglayin natin ang kamatayan ng ating Panginoon. Romans 6 verse 5. Mga taga-Roma chapter 6 verse 5. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo'y makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na tulad ng kanyang muling pagkabuhay. Amen. Amen. So, carrying the death of Jesus. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. So, kung taglay po natin ang kamatayan ng ating Panginoon sa muli niyang pagbabalik, anong sabi doon?
tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. So, ibig sabihin ay dapat nating i-carry yung kamatayan ng ating Panginoon. At tiyak na sa muli niyang pagbabalik ay kanyang sabi niya, tiyak tayo ay makakasama sa muli niyang pagbabalik. Philippians 3 verse 10. Filipos chapter 3 verse 10. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Amen. Amen. Sabi ni Paul, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Tayo po ba ay hangad po natin yun? Na lubusang makilala ang ating Panginoon. Dapat natin hangarin kasi alam po natin na kilala po natin ang ating Panginoon. Pero hindi po natin lubusang makilala. Kinakailangan ay lubusan natin makilala siya. At maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap. So, ibig sabihin, kung tayo po ay isang Kristiyano, ay dapat makibahagi po tayo sa kanyang paghihirap. Kung naghihirap man siya noon, tayo naman ngayon ay makibahagi. So, kumbaga pagka minsan hindi na tayo nagsisimba, di ba? Napagsabihan lang tayo siguro, minsan nagtatampo tayo, hindi na sisimba dyan. Parang gano'n. So, ibig sabihin, hangarin po natin na lubusang makilala si Kristo. Kapag kilala po natin ang ating Panginoon, kailanman ay hindi tayo mababagslide. Hindi tayo magkakaroon ng tampo sa bawat isa sa atin. Kaya, sabi rito, mararanasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay sa kabila ng kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. So yun, at pang-apat, life at work in you. 11 and 12 ng 2 Corinthians. Verse 11. Mga taga-Korinto, 2 chapter 4, verse 11 to 12. Habang kami nabubuhay, lagi kami nabibigit sa kamatayan, alang-alang kay Jesus, upang sa aming katawan, may kamatayan ay mahayag sa kanyang buhay. At habang kami dahan-dahang namamatay, kayo na may nagkakaroon ng buhay. Amen. Life at work in you. Verse 11, ano sabi doon? Habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Jesus, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Tayo po ba ay, si Paul kasi ay nabibingit lagi sa kamatayan. Alam po natin ang buhay ni Paul, na kung saan ay nakulong siya, pinagtangkang patayin. Di ba? Ibinitin pa nga siya ng luwin na may tawid lang, makatakas lang. So, mahirap. Tayo mga Kristiyano ay dapat maging ganon kay Paul, na kung saan ay nakibahagi sa hirap ng ating Panginoon. So, pagka minsan ay tayo ay nararanasan na po ba natin maghirap dahil sa ating Panginoon? Siguro, kumbaga yung paghihirap natin is mild lang eh. Hindi talaga totoong talagang paghihirap eh. Oo. Nararanasan ba natin magutom, di ba? Dahil kay Kristo, dahil sa Diyos, sa paglilingkod mo.
Kasi nga, hindi ka nagtrabaho eh. Naranasan ba natin mawalan talaga? Pero naglilingkod ka naman, di ba? Napakahirap, di ba? So, parang gusto mo nang kumawala sa paglilingkod. Karamihan kasi mga sa mga ministry, pagka mga kilala ko, pagka walang pera wala na eh. Hindi na sila pagpapatuloy sa kanyang ministry. Ganun yun eh. Kumbaga walang pera eh. Meron ganun, di ba? Marami namang pastor na ganun eh. Sa tagal ko na rin eh, siyempre, nakakasalamuhan na minsan nawawala. So, habang kami nabubuhay, sabi ni Paul, lagi kaming nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Jesus. Kamatayan, ibig sabihin, hindi lang siguro, yun, si Paul kasi matindi talaga yung kanya, paghihirap eh. Dahil sa Panginoon, hinagupit siya. Upang sa aming katawan may kamatayan, ay mahayag ang kanyang buhay. Dahil lang kay Jesus. So parang siya ay talagang parang mga KOGC yata na talagang pinagtatanggol pero hindi nangyari. Verse 12, ano sabi doon? At habang kami dahan-dahang namamatay, kayo na may nagkaroon ng buhay. So, habang dahan-dahang namamatay si Paul, sino kaya tinutukoy ni Paul dito? Kayo na may nagkaroon ng buhay. Maaring yung mga pastor sa sakripisyo, di ba? Dahil sa mga miyembro niya na kung saan para magkaroon ng yung miyembro ng kasiyahan, magsasakripisyo ang pastor. Ganon si Paul. At habang kami dahan-dahan namamatay, parang kanta yun, kay Mr. Oakley, kayo na may nagkaroon ng buhay. So yun. Why would you put a treasure in a jar of clay? Bakit daw ilalagay po natin yung treasure na yun sa jar of clay? Ang jar of clay na yun na tinutukoy ay tayo po yun. At ang treasure na yun ay ang gospel, si Jesus Christ. So dapat nating ilagay yun sa ating buhay. Nang sa ganon, anuman ang ating kahinaan. Kasi yung jar of clay, babasagin yan eh. Anuman ang kahinaan po natin, tayo man ay wasak. Naririyan, naka-studio, treasure na yun ng ating Panginoon. Kailanman, hindi ka iiwan yan. Kapag nabasag ang clay, tayo, wasak, natitira ang ating Panginoon na siyang uuubog. Di ba? Sabi doon sa Isaiah 6:48, you are the potter, I am the clay. We are the clay. Siya ang magpapalayo. Di ba? So yun, basag man ang ating katawan, basag man ang ating buhay, still, nariyan ang treasure na yon, ang gospel na yon, si Jesus sa ating buhay. Kapag nanatili yun, ang ating wasak na buhay ay kayang buuin. Kasi siya nga ang pattern, di ba? So, tayo ang clay. At yun, sabi doon sa 2 Timothy chapter 2 verse 10, 2 Timothy chapter 2 verse 10. Pinapagtiisan ko lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magkaroon sila ng kaligtasan at walang hanggang buhay na mula kay Kristo Jesus. Amen. Napakaganda yung sinabi niya ni Paul. Pinapagtiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang. Bilang isang tagapaglingkod sa Diyos, pagka minsan tayo ay nagtitiis alang-alang doon sa mga taong nangangailangan ng
kaligtasan. Yun po. Sabi ni Paul, pinagtiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinira ng Diyos upang magkaroon sila ng kaligtasan at walang hanggang buhay na mula kay Kristo. Yun po yung attitude ng ating Paul na kung saan para magkaroon ng buhay, magkaroon ng kaligtasan ng mga hinira, naroon yung kanyang pagtitiis. Yun po, yung mensahe na yun. At sa pinaka-conclusion, ang sabi doon, do you treasure the gospel? Katanungan yun. Tinitreasure po ba natin yung gospel na yun? Ang gospel na yun ang ating Panginoon. Dapat natin, kasi mahalaga ang ating Panginoon sa ating buhay. Kasi nga, tayo ay jars of clay na mahina, na babasag. Pero, kapag nariyan ang gospel ng ating Panginoon, kailan naman ay hindi tayo tuluyan. Sabi nga doon sa ating napag-aralan na nananak daw pero hindi tuluyan na babagsak. Do you treasure Jesus? Jesus? Yung tanong yun. How does a person treat something that he treasures? Paano daw pahalagahan ng isang tao ang kanyang treasure? At sabi rito, if we treasure Jesus, kung pinahalagahan po natin ang ating Panginoon, how will we treat our relationship to Him? Paano natin may handog ang relasyon po natin sa ating Panginoon? Paano? Anong paraan? Sa pamamagitan ba ng pagdano lang sa ating gawain? Hindi. Araw-araw kinakailangan i-treasure po na. Ingatan po natin ang treasure na yon na kung saan ang ating Panginoon, na kung saan kapag nawala ang ating Panginoon, tayo po ay mawawasak. Kaya, yun po, nawa, matutunan po natin na panghawakan ang treasure na yun. Ingatan na huwag mawala sa atin yun. Napakalaga. Parang dito yan na tinatago po natin na kung saan yan, napakahalagang bagay, huwag natin iwala, huwag natin ingatan po natin yan. At nang sa ganon, anuman, di ba sa gold, kapag nangangailangan tayo, piling kay sanla. Di ba? Mahalaga yun Ang Panginoon naman, pag treasure po natin ang ating Panginoon, anuman ang ating pangangailangan, siya ang magpupuno nun. So, yun po, nawa, ang ating pinag-aralan ngayon ay tumimo sa ating puso at maunawaan po natin yon. At gagamitin natin yon panghabang buhay, pang araw-araw ng buhay. Puri ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Sapagkat Lord, ikaw po ang aming treasure, Panginoon. Ikaw po ang mahalaga sa amin, Panginoon. Nawa, huwag mawala ito, Panginoon, sa amin. Huwag kang mawala, Panginoon, sa amin, Panginoon. Ano man ang problema namin, Lord, kailanman ay hindi mo kami bibiguin, Panginoon. Kung kami man ang may problema, Lord, meron kaming pag-asa sapagkat ikaw ay naririyan. Panginoon, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.